Okay, mga kamatis, mga kaibigan, usap-usapan po ngayon sa social media itong 10 million worth na libro ni Sara Duterte. Actually, kinumpute ko kasi ang hiningi niyang budget for the OVP is 2 billion pesos. And I think inapprove na to ng Senate and ililipat na to sa ibang departamento. Now, this 2 billion pesos na to, 10 million dito ay eto sa libro na to. Now, call me crazy, pero bakit kaya kasi merong picture ni Sara Duterte sa dulo? Okay? Why is the sitting vice president has authormanship o bakit siya author ng isang librong pambata na ngayong termino niya ipapakalat sa mga kabataan ngayon? Bukod sa ang taxpayers money ang gagamitin niya dyan, bakit kaya may mukha niya? Hindi ba parang malaking kaipalan yan? Lalong-lalo na alam naman nating lahat, miski i-deny niya, natatakbo siya sa 2028. I mean, if she doesn't really want the vice presidency ngayon, why not sa 2020, why not, since malapit na mag-filing ng candidacy sa 2025, why not mag-resign na lang siya, tapos tumakbo siya bilang mayor ng Davao? Diba? I mean, sinasabi niya, i-impeach siya. So why kasi ang dami kasing pautot nito eh. Pero ang sinasabi ko lang sa inyo, that's beside the point eh. Baka sabihin nyo, pinopoliticize ko eh. Actually, this is one way of politicizing the book meant for children, is putting your fucking picture sa likod ng libro mismo na pangbata. Now, mga kamatis, mga kaibigan, ako po ay isang, yung aking training as an educator. Yung mga libro po nito, ang nagsusulat po nito usually ay yung mga may early childhood education na training. Usually sila yung mga dapat magsulat nito or meron silang psychology background. Bakit? Kasi po, napaka-specific kasi dapat ng mga words at saka ng mga tema na gagamitin nyo para dito. Why is a lawyer? Lawyer kasi si Madam Vice President eh. And I don't know how long did she practice law. Baka kasi ang nangyari, pagkatapos niyang pumasa ng bar, naging pumasok na siya sa politika. Baka ganun yung nangyari. I'm not so sure. Pero all I'm saying is that okay, siya sagana sa pagkain ng kanyang. Alam mo, etong mga to, usually kasi ang nagsusulat nito is someone competent doon sa field na yon. And look, ngayon kasi ang daming memes na lumalabas dito. In particular, yung nakipagsuntukan siya. Bakit? Kasi nga relevant yan kasi ang topic nung ang topic nung kanyang libro is about pagkakaibigan. Pero yung ginawa niya dati is nakipagsuntukan siya. Not very friendly. This is why it is almost impossible na hindi lagyan ng bahid ng politika ito. And not to mention, mga kamatis, mga kaibigan, let me just emphasize this for how many times now. Etong mga libro nito, this will be given to 1 million learners, okay? And from na mga bata na ibibigay nila yan. Siguro mga from kinder to grade 1. Sila yung magiging target audience nitong libro na to kasi this is for children. Now, these kids are going to read this book, itong libro na to, and it is going to be given to them. Okay? Now, let me just remind you na galing to sa taxpayers' money. Yung budget ng OVP ngayon is galing sa taxpayers' money. So, you're telling me na yung libro na pangbata na may picture mo sa dulo ay ibebenta mo sa kabataan ngayon. This is why Senator Risa was really adamant na kontrahin to or itanong ito. Kasi that is 2% of the budget. Okay? 2% of the budget. Sasabihin nyo malaki yun. Well, it's very significant kasi number one, merong mukha mo sa likod. Hindi ba kaipalan malaki yun? And you are going to introduce this to young people. Okay? Yung mukha mong nandyan. So, parang, di ba, pinag-aaralan natin yung concept ng role models. Can you just imagine, yung libro mo, ang hawak mo is yung sitting vice president ngayon. Siyempre, may wow factor yun sa bata. Pwede nilang sabihin, ay, ang galing naman ito. Gets mo? May kaakibat ng kaipalan yun. Tapos yung mga magulang na hindi naman sumusunod sa political talks dito, baka isipin nila na galing yan sa bulsa ni Inday Sara.
This is how disgusting this shit is. Kaya tama lang na questionin to. Tama lang na tumindig tayo tungkol dito sa libro na to. Because this is not going to be disseminated dun sa mga private school na mga nasa Makati, NCR, sa Pasig. Alam niyo mga hindi siya doon i-disseminate eh. I-disseminate to sa mga Visayas, doon sa mga liblib na lugar na walang internet, na halos yung radyo TV lang yung nagbibigay ng balita dito sa mga tao na to. Can you just imagine kung walang tumindig para dito? Ayan no, para sa lahat ng batang Pilipino, pero hindi lahat mabibigyan. Tandaan mo, 110 million lahat ng Filipinos dito sa ating bansa. And ang mabibigyan lang dyan is 1 million learners. Okay? I'm not so sure about sa datos, pero mas marami sa 1 million ang learners dito sa Pilipinas. Bantayan nyo yan. O, di ba? Tapos, okay sana kung kung iba yung sumulat eh. Kaya siya napupolitika or kaya pinopoliticize to kasi siya yung nauna. Again, 'di ba kita niyo yung ginagawa ni Sara Duterte? Sinasabihan niya si Ma'am Risa na si Ma'am Risa yung nagpo-politicize dito. Pero ang totoo siya. Kasi read children's book, lalagay mo yung credentials mo as VP, napaka-epal niyan. Next level ka epalan. Maintindihan ko pa sana yung bigas eh. 'Di ba? Miski mga Duterte meron nun eh, 'di ba? Maintindihan ko pa yung mga relief goods eh. Kasi talagang yun talaga ang target audience nun, yung mga bumuboto. Ito hindi mga bata eh, 'di ba? Sobrang kaipalan niya, sutay na talaga, nakakainis talaga tong bansa na to. Ngayon, nabasa ko na yan. Hindi ako kasi early childhood education eh. Yung mami ng anak ko, early childhood yun, malamang siya, ma-assess niya to. So ako, hindi ko alam yung rubric na tinatawag nito. Ano ba yung rubric? Meron kasing ganun eh. Wait, tama ba yung term ko? Ayan, rubric. Education. In education. Ayan, ito. Tama. Ayan. A rubric is a type of scoring guide that assess and articulate specific components and expectation for an assignment. So basically, hindi ko alam kung paano i-assess talaga to. Kung maayos ba to or okay. Kasi of course, yung in a language, in a very linguistic level, of course, pambata yan eh. Pero hindi ko alam kung marerelate ko ba, mabibigyan ko ng score na maayos yan. Pero as a person, nakilala si Sara Duterte, hindi ko tatanggapin yan. Kasi alam ko yung history nitong babae na to eh. Alam ko yung history nung ginawa niya ng pamilya niya. Yung pamilya niya is not friendly, okay? 'Di ba? Anong sinabi ni Digongski? Okay, Teka, pipilay ko na lang para maalala nyo lahat. Kasi alam mo, if you are the sitting vice president, pwede naman siya umawat eh. Sabi niya, ayoko na sa politika, gusto ko na lang para sa bayan, hayaan na lang natin sila. Pero hindi ganun eh, di ba? Ito, naalala niyo yan? May drug addict tayo na presidente. Ayan. Pero kung sabihin mo, ulit. May drug addict tayo na presidente. Yan yung mga maisog rally na hindi niya naman pinigil. Pero kung sabihin mo, addict, wala akong sinabi na ganun. Di ba? So, you're telling me na etong person na to is magsusulat ng children's book, tas ganyan yung ina-acting. Hindi ba malaking cognitive dissonance yan? Na miski yung pamilya niya, hinahayaan niyang makipag-away para sa kanya. Ngayon kasi wala nang choice eh. Kailangan pumalag na siya doon sa mga detractors niya or else mauubos yung base niya. Yan, paubos na yon. Ayan. Tutulungan natin bumaba na sobra. Kasi pera nyo yan mga lods. Pera nyo yan. Putang ina. Pera nyo yan. Pera nyo yan. Pera nyo yung may nasa likod niya.
nasa likod ng libro tas may mukha niya. Kaya palang malaki yan, men. Now, mga kamatis, mga kaibigan, yung isang angle nitong issue na to, plagiarized daw yan. Okay? Pero hindi ko alam. Ako personally, hindi ko pa naman din nababasa yung isang libro. Kasi etong Auli na to, ayan, sinasabi nila na, eto, sabi ni Wilfredo Garrido, before Congress funds 110M book, better make sure it's not plagiarized. Besides, she's no longer DepEd secretary. So, ayan. So, kasi nga, kamukha siya nung karakter ni VP Sara. Di ba? Medyo hawig, okay? Owl dito, owl dito. Kaso, of course, titignan dyan lahat ng factors involved. Di ba? So, kung plagiarized pala, edi iyak tayo. Of course, hindi ko sinasabing plagiarized yung libro just to be safe. Ang sinasabi ko lang, magkamukha kasi. Kaya nasasabihin na plagiarized. Okay? Not saying that, ito. Wala pa bang comment si Senator Risa? Gatas na ako. Anyway, mga kamads, mga kaibigan, yun lang naman yung himay-himayin natin to. Kasi nga, budget season na naman. And I don't want your hard-earned money na mapunta sa kaipalan ng mga politiko. Men, first time kong nakakita ng ganyan na hindi sa North Korea yung datingan. Yun lang naman. Banat bye! Usap tayo sa mata. Gege mga lods.